Lord, buksan po ninyo ang aming mga puso. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 7, verses 31 to 37, and I read it for you. When he returned from the region of Tyre and went by way of Sidon towards the Sea of Galilee, in the region of the Decapolis, they brought to him a deaf man who had an impediment in his speech, and they begged him to lay his hand on him. He took him aside in private, away from the crowd, and put his fingers into his ears, and he spat and touched his tongue. Then looking up to heaven, he sighed and said to him, Ephphatha, that is, be open. And immediately his ears were open, his tongue was released, and he spoke plainly. Then Jesus ordered them to tell no one, but the more he ordered them, the more zealously they proclaimed it. They were astounded beyond measure, saying, He has done everything well. He even makes the deaf to hear and the mute to speak. Isa po sa ipagdasal natin sa Diyos ay ang palaging buksan ang ating mga mata para sa mga nangangailangan nang makita natin kung sino nga ba sa ating kapaligiran ang may pangangailangan. Buksan ang ating kaisipan upang hindi tayo makulong sa mga bagay na kailangang baguhin na, kailangan ng linisin at alisin. Buksan ang ating mga tenga upang hindi tayo maging bingi sa hinaing ng mga mahihirap at mga nangangailangan ng katarungan sa lipunan. At higit sa lahat, buksan ang ating puso upang patuloy na pumasok si Jesus sa ating buhay. Ang buhay natin ay isang paglalakbay at patuloy na pagbubukas para sa lahat, para sa sarili, para sa kapwa at para sa Diyos. Ang taong mananatiling sarado ay walang mararating sa buhay. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, nakasara ba ang aking buhay? Nakakandado ba ang aking puso? Sa ating pong binasang Ebanghelyo, may inilapit na may sakit kay Jesus. Siya ay hindi nakakadinig, siya hindi nakakapagsalita, pero siya ay pinagaling ni Jesus. Ephphatha, magbukas ka. Nakapagsalita, nakaumpisa umuling makarinig ang tao. Ang pagbubukas ay trabaho ng Diyos sa ating buhay. Pero maari tayong makiisa sa trabaho ng pagbubukas ng Panginoon sa ating buhay. Gaano man naisin ng Diyos na buksan tayo, kung mananatili naman tayong nakasara, at pipiliin nating ikandado ang ating puso at buhay para sa iba at maging sa Diyos, walang mangyayari sa ating buhay. Kaya makiisa sa trabaho ng pagbubukas ng Diyos sa mundong ito, sa ating buhay at sa buhay ng ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, palagi niyo pong buksan ang aming buhay upang patuloy kang pumasok rito nang kami magtagumpay sa hirap man o ginhawa ng aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.